Malia's POV. I waited for his answer but nothing came. Napabuntong hininga na lang ako sa inilabas na ang pinamili niya. He bought ready-to-cook pasta and some noodles. May mga canned goods rin. I'll just cook. Sabi ko kaya bahagya siyang lumayo sa akin at tumango habang namumungay ang mga mata. Nilabas ko lahat ng kailangan sa pasta na hinihingi niya. And after preparing the ingredients, I then look at him again. Naabutan ko siyang nakatayo pa rin sa gilid ko at tutok na tutok sa akin. Pagkatapos mo kong iwan, pumunta ka agad dito? Kasual na tanong niya. Mabilis naman akong nag-iwas ng tingin sa katumango. Nagpalipat-lipat lang ako ng bus kaya nakarating ako dito. Sabi ko bago pumunta sa kalan para makagawa ng apoy. Let me. Biglang sabi niya saka mabilis na kinuha sa kamay ko ang lighter na gagamitin pang siga sa kahoy. Napalunog ako sa tiningnan siya magpaapoy. Sa una, kita kong hirap niya sa pag-aayos pa lang ng kahoy. Kaya akmang kukunin ko na sana para ako na lang ang gumawa. Pero kalaunan ay parang unti-unti na niyang nalaman kung paano hanggang sa napaapoy na nga niya ang mga kahoy. It's hard, shit. Sambit niya kalaunan bago lumayo sa kalan kaya bahagi akong ngumiti at kaagad niyang isinalang ang kawali. Nakakatuwang makitang sinusubukan niya ang mga ganitong bagay. Alam naming dalawa na hindi niya pa ito nararanasan noon. Kahit ako, kaya na-culture shock ako noong una. Pero ngayon, tuluyan ko na ngang nakalimutan ng dati kong buhay at niyakap ko na ang bagong buhay kung saan man ako ngayon. Malia, do you want to come with me in Manila? Let's go home. Sabi bigla ni Kenzo habang nagluluto ako. Kaya bahagi ako siyang nilingon at kalaon na napailing ako. I will never go back to Manila. Dito nang buhay ko ngayon. I'm contented here. Sagot ko habang sa niluluto ang tingin. Hindi na muli siyang nagsalita matapos yun. Kaya nanatili kaming tahimik hanggang sa natapos ako sa pagluluto. Nang mailagay ko sa lamesa ang pasta na niluto ay bahagya ako siyang nilingon. Go back with me. Muling sambit niya habang mariin ang tingin sa akin. Kenzo, tanging nasabi ko sabay iling. Napabuntong hininga siya sa kadahan-dahan na lang na umupo sa isang silya. Walang imik kong nilapit sa kanyang plato na may lamang pasta at inabutan ko rin siya ng tinidor. Pero tiningnan niya lang ang kamay ko na parang nagdadalawang isip siya kung kukunin niya ba ang inaabot ko o hindi. Bumuntong hininga siya pagkatapos saka nagpa siyang kunin ang tinidor na inaabot ko. Pero nang makuha niya ang tinidor ay saka niya hinawakan ng kamay ko. Gulat ko siyang tiningnan. And I don't really see that Kenzo I met back in Manila. Masasabi ko na ibang-iba ang Kenzo na kaharap ko ngayon. His eyes are begging and weak. Malia, he said in a very low voice, almost a whisper. Kung malakas lang ang ulan ngayon ay hindi ko siya maririnig. Napaawang ang mga labi ko para sagutin siya pero walang lumabas na kahit anumang salita. I am completely shocked and speechless. Sorry. Sunod na sabi niya sa kabinitawan ng kamay ko. Napalunok siya sa kadahan-dahang nagsimulang kumain. Napalunok na lang din ako sa kadahan-dahang tumingin sa sarili kong pagkain habang pinapakiramdaman ang nagwawala kong puso. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng biglang pagkahilo kaya dali-dali akong tumayo. Hey! Bigla sambit ni Kenzo pero tuloy-tuloy nang akong pumasok sa banyo dahil alam kong ilang sandali pa ay dudugo ang ilong ko o kaya susuka ako ng dugo. Nang makapasok ako sa banyo ay hindi nga ako nagkamali dahil kaagad akong naramdaman ang pagpatak ng dugo mula sa ilong ko. Sinubukan kong huminga at pigilan ang pagdurugo. Naghilamos ako pero mas lalo ako nahilo. Malia, bigla akong narinig ang boses ni Kenzo. Napasingap kaagad ako, saka mas lalong minadali na itigil ang pagdurugo ng ilong ko. Ayoko malaman niyang kalagayan ko. Hindi niya dapat malaman na may sakit ako. And the worst, mamamatay na ako. Malia, Malia. Muling tawag niya mula sa labas. What? Pilit na sagot ko. Hindi siya sumagot kaya napahinga ako ng malalim at bahagyang sumulyap sa nakasarang pinto ng banyo. Are you okay? Dahan-dahan at maingat na tanong niya matapos ang ilang segundo kaya natigilan ako. Yes, I'm good. Wala sa sariling sagot ko at hindi ko alam kung narinig niya ba o hindi. After a couple of seconds, the bleeding stopped. Mabilis kong inayos ang sarili ko saka dahan-dahan akong lumabas at pagkalabas ko ay kaagad ko nakita si Kenzo na tulalang nakatitig sa akin at parang wala sa sarili.
Mabilis siyang lumapit sa akin kaya mabilis din ako umatras. Ang pagiging malapit sa kanya ay nagpapahirap sa akin. Hindi ako makahinga ng maayos kapag malapit siya. Nagwawala ang katawan ko. Nagwawala ang puso ko. I'm fine. Nanginginig na sambit ko at akmang babalik na sa lamesa. Pero mabilis niya akong hinigit sa palaplusuhan kaya gulat ko siyang nilingon. Malia. Tila nangihinang tawag na sabay. Pikit kaya napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa akin. Hindi ko alam kung anong balak niya. Ilang sandali pa'y binalik kong tingin sa mukha niya at yun rin ang pag-iling niya kasabay ng pagbitaw sa akin. Hindi. Bulong niya bago bumalik sa kanyang pagkain. Wala na lang din akong imik na bumalik sa pagkain ko. We are both silent. Hindi ko siya tinapunan ng tingin hanggang sa matapos kami sa pagkain. Tahimik lang rin siya. Gusto kong tingnan siya at basahin kung anong nasa mata niya pero hindi ko ginawa. Pinapatay ako ng katahimikang ito. Nang matapos kami ay tahimik ko lang naliligpit ang mga pinakainan namin habang siya ay walang tinig na umupo sa sofa. At nang bahagya ko siyang nilingon ay nakita ko na nakahiga na siya doon habang ang isa niyang braso ay nakapatong sa ulo niya. Bahagya akong napalunok at mabilis na tinapos ang ginagawa para makalabas na. At habang tahimik akong naglalakad palabas ng bahay ay kita ko sa gilid ng mga mata kong pagsunod ng tingin ni Kenzo sa akin pero hinayaan ko na lang. Tuloy-tuloy akong lumabas para tapusin ang naiwan kong gawain kanina. It took me for a while before I finished those. At sa pagpasok kong muli sa bahay ay nasa ganun pa rin siyang posisyon. Hindi na ako nagsalita pat tuloy-tuloy na lang na pumasok sa loob ng kwarto para humiga rin. Pero nang maramdaman ng likod kong matigas na higaan ay biglang pumasok sa isipan ko ang mga nangyari kanina na siyang hindi dapat nangyari. Napapikit ako ng mariin at sinubukan kong kalimutan ang tiyak na alaalang yun. Pero tunay ngang may mga bagay na hindi mabubura sa alaala. Kitang-kita kong memoryang yun sa isip ko kahit pa dinalaw na ako ng antok at nakatulog. At bigla akong nagising dahil parang nadulas ako sa panaginip ko. Mabilis akong bumangon at yun na lang ang gulat ko nang makita sa bintana na madilim na sa labas. Kaagad akong umalis mula sa kama at dali-daling lumabas. At sa labas nakita ko si Kenzo na may laptop sa kandungan. Nang makita niya ako'y kaagad niyang binabayon sa tabi niya at dahan-dahan siyang tumayo. You fell asleep? Mahinig sabi niya at sasagot na sana ako kaso biglang lumakas ang ihip ng hangin at bahagyang gumalaw ang bubong ng bahay kaya doon ako napatingin. Napahinga ako ng malalim sa kadahan-dahan na tumungo sa pinto para sumilip sa labas. At nang makita kong nangingitim na kalangitan ay bahagya akong napalunok dahil alam kong uulan na naman mamaya. At tama nga ako dahil ilang sandali pa ay unti-unti nang pumatak ang ulan kaya sinara ko na lang ang pinto. Kenzo, mahinang tawag ko kay Kenzo pero bigla akong napatalon sa gulat nang mamatay ang ilaw. Shit! Nagmura si Kenzo at pumunta ulit sa laptop niya. Bahagya ko siyang tiningnan bago ako pumunta sa kusina para kumuha ng kandila na magiging ilaw ngayong walang kuryente. Inis na mura ni Kenzo kaya muli ko siyang nilingon. Hawak na niya ngayon ang cellphone niya at tila inis na inis. Bigla siyang tumingin sa akin at nang makita niya na nakatitig ako sa kanya ay pumikit siya ng mariin. Sa kanila pag na lang ang cellphone niya sa tabi ng laptop niya sa sofa na gawa sa kawayan. Mabilis akong nag-iwas ng tingin sa naghanda na lang para magluto ng hapunan dahil baka hindi bumalik kaagad ang kuryente lalo na't lumalakas ang ulan. Are we going to cook for dinner? Are there any ways to order foods online? Tanong niya bigla't hindi ko na napigilan pang mapangwi. There's no way to order foods online, Kenzo. Sagot ko sabay gawa ng apoy. Rinig kong pagbuntong hininga niya at ilang sandali pa ay nasa tabi ko na siya. Inagaw niya sa akin ang paggawa ng apoy, kaya hinayaan ko na lang at naghanda na lang ako ng mga lulutuin. Nagluto ako ng binili niya at pinapanood niya kung ginagawa ang mga bagay na yon. Mabilis ako natapos sa pagluto at kaagad din kaming kumain kahit hindi pa bumabalik ang kuryente. Kung sana magkaiba kami ng sitwasyon, magiging masaya ako sa ganitong simpleng buhay kasama si Kenzo. Parang surreal ang buhay na ito, yung tipong akwat siyang laban sa mundo. But this isn't a dream, this is a nightmare. Tahimik ako habang kumakain kahit maramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Sa pagkain lang ako nakatingin at nang matapos ay mabilis akong tumayo dahilan din ng pagtayo niya. Buong akala ko'y tapos na rin siya kaya siya tumayo pero nang hablutin niyang braso ko para palingunin sa kanya ay nagwala ng puso ko sa magkahalong gulat at kaba. Please, let's talk, Malia.
Yung seryosong pag-uusap. I badly want you home with me. He said, at kahit madilim ay kita ko pa rin ang pagdaan ng sakit at paghihina sa mga mata niya kaya mas lalong nagwala ang puso ko. Dahan-dahan ko inalis ang kamay niyang nakahawak sa akin saka ako umiling. This is my home, Kenzo. This is my home and you have your own home in Manila, I said. Sinubukan niyang hulihin ang kamay ko pero mabilis akong umatras habang umiiling. This is my home now. Kaya ko na. Kaya ko kahit wala akong kasama. I can definitely live without Kenzo. No, this isn't your home. Go home with me. Umiling ako. Hindi ako uuwi kasama mo. Dito lang ako. Sabi ko habang umiiwas sa hawak niya pero nahuli niya rin ang kamay ko. Pagkahuli niya sa kamay ko kaagad niya akong hinigit kaya napasubsob ako sa kanya. At dahil doon ay kitang-kita kong sakit niyang mga mata. Mabilis niyang hinawakan ang dalawang pisngi ko. Hindi ko alam pero agad na bumagsak ang luha ko habang pilit ko makawala. Umiiling ako habang pilit na inaalis ang palad niya sa magkabilang pisngi ko. Hindi ko siya maintindihan. Ayokong intindihin siya. Napakakomplikado nito. Nakakabaliw ito. Malia, wala nang mananakit sa'yo. Please, umuwi ka na sa akin. Pakiusap niya. Sinubukan ko siyang itulak pero wala akong makitang lakas. Kenzo, please, iwan mo na lang ako. Maayos na ako dito. Kaya ko na ngayong mabuhay mag-isa. Okay na ako ngayon. Naging okay naman ako dito kahit wala ka. Pakiusap, hayaan mo ko maging mapayapa. Kung guilty ka. Shit. Biglang mura niya kaya natigil ako sa pagsasalita at napapikit na lang para pigilan ang haguluhol na gustong kumawala. Tinulak ang dibdib niya pero hindi man lang siya gumagalaw. At sa isang mabilis na galaw ay kinulong na niya ako sa braso niya habang pilit na hinuhuli ang mga mata ko. Puno ng luha ang mga mata ko at nahihilo na rin ako. My chest hurts at hindi ako makahinga ng maayos. Malia, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat pero damn, hindi ako makatulog dahil sa'yo. Nabaliw na ako nung umalis ka. Sinumpa ako sarili ko. Nainis ako sa sarili ko. Nainis ako sa sarili ko dahil nasaktan kita. I hate so much myself kahit wala ka na sa tabi ko. Malia, kailangan kita. Gusto kita sa bahay ko. Gusto kita sa buhay ko. I want you with me. Sabi niya tumulong luha niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Pero hindi ako makatulog dahil sa'yo. Nababaliw na ako na umalis ka. Sinumpa ako sa sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil nasaktan kita. I so hate myself kahit wala ka na sa tabi ko, Malia. Kailangan kita. Gusto kita sa buhay ko. I want you with me. Sabi niya tumulong luha niya. Paulit-ulit na lang. Hindi ko alam kung maniniwala ko hindi. Gusto siya ng puso ko for sure. Pero ang isip ko hindi. Ayaw ko. Hindi ako si Malia na dati gumaganap bilang kanyang asawa. Mamamatay na ako at gusto ko mamatay mag-isa. I said no. I am not going back to your house. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pinigilan niya ako sa mga halik niya. Natigilan ako't natuod dahil sa ginawa niya. Nablangkong isip ko at wala akong maisip na paraan. Then, dito na tayo titira. Mananatili ako dito kasama ka. Dito ako titira kasama mo. Shit Manila, shit the mall, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga halik. Tuluyan akong nanghina at kung hindi niya ako hawak ay natumba na ako ngayon. Kenzo, I murmured while gripping his shirt. Mas lalong naging mapusok ang mga halik na binibigay niya sa akin hanggang sa unti-unti na rin akong natupok. Galit din ako sa sarili ko. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko siya maitulak. Hindi ko gustong buhay ko. Naiinis ako sa buhay ko dahil maikli lang ito. Naiinis ako sa sarili ko dahil gusto ko siyang halikan. Ayoko matapos ang halik na ito. Bumaba ang mga halik niya sa laig ko habang pareho kaming nakahiga sa kama ko at nasa ibabaw ko siya. Hindi ko maiwasang hawakan ang buhok niya habang ginagawa ang mga labi niya para gisingin ang init sa buong katawan ko. Kenzo, I call this name embarrassing, dahilan para mapating siya sa akin habang abala pa rin siya sa paghalik sa collarbones ko. Anong nangyari dito? Tanong niya nung tinaas niya yung shirt ko. Bumungad sa kanyang maliit na pasa sa ilalim ng dibdib ko. Napaawang ang mga labi ko at akmang itutulak ko na sana siya. Kaso dahan-dahan niyang hinalikan ng pasa ko na tila pilit niyang pinapawi. Lahat ng sakit. Napapikit ako ng mariin dahil doon at hindi ko mapigilan ng sarap. Sa isang mabilis na kilos ay nakita kong wala na rin siyang saplot. Sinasamba niyang katawan ko at wala akong ibang magawa kung hindi ibigay sa kanya sarili ko ng buong buo.
Napapaungol ako nang maramdaman kong mga halik niya pababa sa tiyan ko. May mga pasaka, he murmured while kissing every inch of my skin. I so love this. I love how pleasurable this moment is. Ramdam kong saya sa puso ko sa mga oras na ito na tila ba gusto kong umiyak dahil sa tuwa. Kenzo, no. Sinubukan kong hawakan ang buhok niya para pigilan siya na matagpuan ng labi niyang kayamanan ko. He chuckled like he planned this. At napatingala na lang ako't napasigaw ng gawin niyang gusto niya. At hindi siya nakontento sa ganun kahit tinanghinana ko. His lips found my lips again. Hindi ko siya magawang halikan ng maayos dahil sa panghina at dahil na rin sa sensasyong nagpapabaliw sa katawan ko. At habang binuka ko ng aking mga paa ay nakaramdam ako ng matinding sakit sa pagitan ko. Para akong hinahati sa dalawa kaya tumulong luha ako. Pero tumigil si Kenzo at pinunasan niya ang luha ko. Pwede ba? Tanong niya na parang humihingi ng permiso kung itutuloy niya ba o hindi at masaya akong tumango bilang sagot. At habang lumalakas ang buhos ng ulan at lumalamig ang simoy ng hangin ay mas lalong natutupok ng apoy. Ang mga katawan namin na kapwang nagsasalo sa init na hindi namin mapigilan. In love ako kay Kenzo Del Mundo. Sobrang in love ako sa kanya. Iyayakapin ko ng sakit ngayon. Ako na mismong lalapit sa sakit. Ako na mismong mag-aalay ng sarili ko kasi masasaktan pa ako na sobra. Pareho kaming pagod pero para sa akin, ayun ang pinakamasayang gabing nangyari sa buhay ko. At kung may dumating man na mga bagay ay sisiguraduhin kong hindi ko napagsisisihan ang mga nangyari. Nagising ako nang maramdaman ko may kumikiliti sa balikat ko. Napaungol ako at kaagad nang umuso habang dahan-dahan na binubuksan ang mga mata ko. At nalaki ang mata ko nang makita ko si Kenzo sa tabi. At ang mumunting halik niyang dahilan ng kiliting nararamdaman ko sa balikat ko. Hay, medyo paus na bati niya habang antok ang mga mata kaya napalunok ako ng mariin dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Biglang bumalik sa alaala kong lahat na nangyari kagabi. At uminit ang pisngi ko dahil doon kaya bahagya akong yumuko. Pero dahan-dahang hinawakan ni Kenzo ang pisngi ko para mahuli niyang mga mata ko. Malia, gusto kong malaman mo ng mga nangyari sa atin ay gustong-gusto ko. Nangyari yun dahil yun ang gusto ng katawan at puso ko. I love it. Sabi niya bago hinalikan ng labi ko sa pinakabanayad na paraan na kaya niya. At hindi siya nakontento sa simpleng pagdikit ng mga labi namin dahil unti-unti niyang pinagkakagat ang ibabang labi ko para maibuka ko yun ng maayos. So he could kiss better and on his way. At ilang sandali pa inalis niya ng kumot na nakatabon sa katawan ko para makapwesto siya ng maayos sa ibabaw ko. Agad ko niyakap ang batok niya at naramdam ko kung gaano ka-romantic at kung gaano kasaya ang sandaling ito. I'm sorry. Bulong niya na kinahiya ako pero tumawa lang si Kenzo bago ako hinalikan ulit sa madamdaming gusto niya. Mabilis niyang iniwan ang mga labi ko para halikan ang leeg ko at naibaon kong kuko ko sa likuran niya dahil sa sensasyong hindi ako sanay na maramdaman. You're still sore but I want you so much, baby. I can't stop myself. Sabi niya na tila nahihirapan ng sobra. Malia, bigla lalaki ang mga mata ko nang marinig kong isang pamilyar na boses mula sa labas. Bahagya ako pang naitulak si Kenzo dahilan para dumaan ang inis sa buong mukha niya. Si Marcus, nautal kong sabi pero wala talagang pakialam si Kenzo dahil sinimulan naman niyang halikan ang leeg ko. Sinubukan ko ulit siyang itulak pero hindi talaga tumigil si Kenzo. Kenzo, saway ko pero patuloy lang siya sa ginagawa. And when he entered me, I lost it all. Napaungol na lang ako sa napakapit na mahigpit sa kanya. What is it? Nanunuyang tanong niya. I groaned and shook my head habang napakapit sa kanya. He chuckled bago kumilos ng napaka-slow motion. Sinong nasa labas? Nanunuyang tanong niya kaya muli kong sinubsob ang mukha ko sa pawisan niyang dibdib. Kenzo, nangihinang tawag ko. Well then, let's talk to him after this. He added, at nang kasunod nun ay puro ungol at hingal ng kapwa naming pinapakawalan dahil sa sensasyon at pagod na pareho naming ginusto. After the hot morning session, I fell asleep again at pagkagising ko'y mag-isa na lang ako sa higaan. Kagad kong naramdaman ang sakit ng katawan ko pero kahit gano'n ni dahan-dahan akong umupo at nagpalinga-linga para hanapin si Kenzo. At nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko nang walang dahilan nang hindi ko siya nakita sa kwarto. Napalunok ako para pigilan ang pag-iyak pero ilang sandali pa ay pumasok si Kenzo na tanging boxers lang ang suot. Ang una kong napansin ay ang magkasalubong niyang kilay. Muli akong napalunok dahil doon, lalo na noong mapunta sa akin ang tingin niya.
Unti-unting nawalang kunot sa noo niya, pati na rin ang inis. Umusog ako na umupo siya sa tabi ko at ngayon ko lang napansin na suot-suot ko na ang damit na suot niya kagabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin o kung paano ako kumilos. Pero sa tingin ko, alam ni Kenzo kung paano dahil he planted some small kisses on my shoulder blades with a smile on his face dahilan para medyo nalamig ako. Anong oras na? Utal-utal na tanong ko habang hindi makatingin sa kanya ng diretso. I don't know. 10 a.m. maybe? Hindi siguradong sagot niya kaya namilog ang mga mata ko sa gulat. Ano? Gulat na tanong ko, saka ako mabilis na tumayo mula sa higaan kaya naiwan siya doon. What's with the panic? Wala ka namang pupuntahan, sabi niya. Pero hindi ko na pinansin at napatingin na lang ako sa mga damit kong nagkalat sa sahig. Wala akong mapaglagyan ng hiya, kaya iniwasan ko mapatingin muli sa kanya. Mabilis akong kumuha ng bagong damit saka pinulot ko rin ang damit kong nagkalat sa sahig. At habang ginagawa ko yun, nakagat kong ibabang labi ko dahil sa sakit ng katawan ko. Tiniis ko yun hanggang sa makarating ako sa banyo para makaligo. Napapikit ako ng mariin habang nararamdaman ng malamig na tubig sa katawan ko. Did we really do it? Was it real? Napabuntong hininga na lang ako sa kabinlisan ng pagligo. At dahil sa pagligo kong yun ay bahagyang bumuti ang pakiramdam ko. Nawala ng bahagyang sakit ng katawan ko. Especially the pain in between my legs. Para pa rin akong binibiyak na hindi ko maintindihan. Bihis na ako nang makalabas mula sa banyo. At nakita ko kaagad si Kenzo na nakaupo sa kawayang sofa na naka-boxers lang. Hawak niya ang phone niya at mukhang abala siya kaya hindi niya ako napansin. Hindi ko alam kung anong meron sa akin pero tumikim ako para mapansin niya. At nang tumingin na siya sa akin ay bigla rin naman akong nag-iwas ng tingin. Pero sa peripheral vision ko ay nakita ko siyang tumayot binaba niya yung phone niya. Malia, sabi mo sa akin. Mahinang sabi niya pero hindi ko nanilingon dahil naghahanda na ako ng mga lulutuin. Kukuha na sana ako ng sibuyas pero pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ko. Dahil doon napilitan akong tumingin sa kanya kahit ayaw ko sana kasi parang sasabog ng dibdib ko. He sighed. I'm going. Bigla niya sabi kinalaki ang mga mata ko. What? Uuwi na siya sa Manila? Gusto ko siyang umalis pero bakit ako nasasaktan? Pagkatapos na nangyari sa pagitan namin, hindi ko napigilan ng pamumuo ng luha sa mga mata ko pero nagawa kong tumango kahit wala akong naintindihan. Kahit parang binibiyak ako sa pira-piraso. Yes, nanginginig na sambit ko sa bayo ko pero hinabol niyang mga mata ko. At nung nakita ko yung ngiti niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi na ako babalik na Manila. May kukunin lang ako sa kabilang bayan. May mahalagang bagay na pinadalang sekretary ko. Biglang pumungay ang mga mata ko at nagawa kong marahang tumango habang wala pa rin sinasabi. Ilang sandali pa'y bigla siyang tumawa at marahan akong niyakap. Napasubsob ako sa walang damit niyang dibdib at ang nagawa ko na lang ay pumikit sa kangumiti ng bahagya habang nasa ganun kaming posisyon. Shit, I'm crazy. Sambit niya bago tinapunan ng mahabang halik sa noo ko. Mas lalong nagwalang puso ko dahil doon pero gusto ko ring umiyak sa hindi ko malamang dahilan. After the kiss, he seek for my eyes na magtagpong mga mata namin para may gusto akong sabihin pero kahit ako mismo hindi yun mahanap sa loob ng utak ko. Is this fine? This is Kenzo del Mundo. I don't know what to say. Nasambit ko ulit saka nag-iwas ng tingin. Don't say anything. Sabi niya bago muling hinalikan ang noo ko. And by this moment, masasabi ko na talagang masaya ako. I am so happy that this feels illegal. Tinuloy kong pagluluto habang hindi siya umaalis sa tabi ko. At gaya nga na sinabi niya kanina, umalis siya pagkatapos naming kumain. Naiwan ako mag-isa habang tulala habang pilit na iniisip kung ano na itong nangyayari sa buhay ko. I totally embraced the fact that Kenzo's here and we have something special that I could not name. Yung lalaki na nakit sa akin noon ay kasama ko na. Nandito ang lalaking kilala ko noon bilang asawa ko. Noong umalis ako sa Manila, hindi ko kailanman naisip na pwede ko ulit siyang makita. And when I know that I have a leukemia, mas lalong ayaw ko na siyang makita pa. Pero magkasama kami ngayon at hindi ko alam kung anong mayroon. I'm allowed to be happy until I die? Pwede bang hayaan ko na lang na ganito kami? Hindi ko alam kung anong oras babalik si Kenzo kaya nilibang ko sarili ko sa paglilinis. Dahil sa araw-araw na pag-ulan ay hindi na magandang bulaklak ng mga sunflowers ko. Pero ngayon medyo sumisikat ng araw at sana hindi na ulit umulan pa ng malakas para medyo tumuyo na ang lupa at maayos kong garden ko. Naglinis ako ng bahay at inayos ko rin ang bahagyang tanim kong mga gulay. Pero natigil ako sa pagtatrabaho na makaramdam ako ng hilo at sakit sa tiyan ko. Kaagad ako ng lamig at dali-daling kumuha ng mainit na tubig
Pero nawalan ako ng lakas at nabitawan ko ang baso. Kasunod ay ang pagsuka ko ng dugo. Hindi ko mailarawan ng sakit. I think I'm dying because it's too much. Ibang-iba ito sa sakit na naramdaman ko noon. Napahiyaw ako sa sakit sa kaunti-unting natumba sa malamig na sahig habang naliligo na sarili kong luha. Naghahalo na ngayon ng luha at dugo ko. Sobrang sakit ng tiyan ko at nandidilim ang mga paningin ko. Wala rin akong lakas at wala akong marinig dahil tila nabingi ako. Bigla akong nakaramdam ng takot. Kenzo, bulong ko habang pilit na gumagapang. Pero wala akong lakas. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil bigla akong nawalang naramdaman at nakikita. Tuluyang nandilim ang mga paningin ko at natatakot ako dahil sa tingin ko'y mamamatay na ako. Hindi, ayoko pang mamatay. Ayoko mamatay. Pakiusap, hindi. Hindi pa ako handa. Diyos ko, Kenzo, nasan ka na? Anong mangyayari kay Malia ngayon habang tumatagal ay mas lumalala ang sakit niya? Malaman na kaya ni Kenzo ang kondisyon niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.